Kumpiyansa ang gobyerno na maaabot ang target economic growth nito ngayong taon. Pero aminado rin sila na kailangan pang palakasin ang export sector. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. Sa kabila ng patuloy na pagbabago sa global economy, nananatili ang positibong pananaw ng National Economic and Development Authority sa first quarter growth ng bansa. Ito'y dahil sa naitalang pagbaba ng inflation na bumagsak sa 2.1% noong Pebrero mula sa 2.9% ng Enero, senyales na mas stable na ang presyo ng mga bilihin. Inaasahan ng mga ekonomista na mananatili sa kontroladong antas ang inflation sa mga susunod na buwan na positibong makakaapekto sa paglago ng ekonomiya. The inflation numbers, the economic growth, particularly the private consumption, and is quite sensitive to inflation. And with that inflation coming down substantially in the first quarter, and the labor market remaining robust, I think that we probably have a good first quarter. Gayunpaman, patuloy ang pangamba sa export sector na hindi pa rin ganap na nakabawi sa loob ng 2 taon. Ayon kay Balisacan, para mapanatili ang matatag na paglago ng bansa, kailangang palawakin ang merkado at bawasan ang dependence sa iisang industriya o trading partner. We should be more aggressive in pushing, getting into free trade agreements with many countries, just like what our neighbors are doing already. We need to expand, diversify our markets, and move to areas where we can possibly benefit. Sa kabila ng mga uncertainty sa global economy, hindi pa rin binabago ng pamahalaan ang target na 6% GDP growth para sa 2025, kahit hindi naabot ang growth target noong 2024. We're sticking to that. I think the trick naman for us is to adjust if it's necessary. Especially that we have a fiscal consolidation program, ensuring that we do not respond in a way that will complicate our policy responses in the future. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.